Alright mga kaibigan, yan po ang scenario dyan po sa labas ng Manila Cathedral kung saan libo-libo po nating mga kababayan ang nagsidalo doon po sa kauna-unahang banal na misa na pinamunuan ni Pope Francis. At kanina po, kasi doon po sa loob ng Manila Cathedral, ang pinapasok lamang po ayon pong mga pare, obispo, madre at ilan pang mga matataas na opisyales ng simbahang katoliko dito sa bansa. Pero bagamat hindi po sila quote-unquote imbitado, nakikita nyo naman ho yung libo-libo nating mga kababayan, sila po ay matiim na nakinig doon po sa homily at maging doon ho sa kabuuan ng banal na misa kanina sa loob ho ng Manila Cathedral, at yan po sa pamamagitan ng mga LED screens na situated doon po sa palibot ng naturang simbahan. At bukod po dyan mga kaibigan ay may ilang mga kaparian din po ang lumabas kanina, partikular na noong parte ng Holy Communion kung saan sila rin po ay nag-distribute ng mga ostya para doon ho sa mga mananampalataya. Bagamat hindi nga po lahat nabigyan dahil nga po sa sobrang dami ng tao, ayan makikita nyo naman ho ninyo yung labas ng Manila Cathedral, ay natuwa na rin po yung ating mga kababayan, lalo't personal po nilang nadinig, no? At malapit nilang nasaksihan yun pong mensahe ni Pope Francis. At yung kanya pong naging sermon ay hindi po nalalayo dun sa kanyang naging mensahe kanina sa loob ng palasyo ng Malacanang, kung saan kanya pong hinamon ang ating pong mga government officials na ipagpatuloy po ang pagtulong sa mga mahihirap, na ituwid yun pong kanilang paglilingkod at iwasan at kung maaari ay eradicate totally yun pong korupsyon dito po sa ating bansa na ani nagdi-deprive ng kaukulang tulong at suporta doon po sa mga mahihirap. At being a person with compassion for the poor, ang naging laman naman ho ng mensahe nito pong si Pope Francis sa kanya pong homily sa loob ho ng Manila Cathedral kanina ay yung hamon naman doon po sa ating mga kaparian at mga obispo na ipagpatuloy pa yung pagpapalaganap ng gospel ng Panginoon. At ayon sa kanya, ngayon ang pagkakataon, ang tamang pagkakataon upang tulungan nating i-reconcile ang mundo at paibayuhin pa ang pagmamahalan ng sangkatauhan. Dahil ayon sa kanya, ang mga pari, ang mga obispo ang tumatayong ambassador ni Kristo. At ayon pa nga po sa Santo Papa, yun daw pong gospel ay pangako ng Panginoon at ng kanya pong kabanalan na ayon sa kanya ay magbibigay ng pagkabuo sa atin pong pagkatao at paniniwalang espiritual, gayon na rin po yung pag-heal doon po sa kung anuman yung nararamdaman no, na sakit ng atin pong mundo. Kirby and Jules? Alam mo, Snow at Jules, talagang yung ating mga kababayan, nung nagsimula pa lamang misa, kahit na isinara itong Manila Cathedral, ay talagang nakiisa doon sa unang misa na ginawa ni Pope Francis dyan sa may bahagi ng Intramuros sa Maynila. Talagang kahit nakatayo, nag-aantay at nanonood lamang sa LED projectors na inilagay ng Manila Cathedral o ng pamunuan ng CBCP dyan sa may bahagi ng Manila Cathedral, ay talagang taimtim na nagmisa itong ating mga kababayan. Kahit pa ganun at nung halos patapos na nga yung misa at kinanta na nga yung kinanta rin ng World Youth Day, talagang yung ating mga kababayan ay panay na yung kampay ng kanilang mga panyo, taas ng mga santo, ng mga imahe ng mga Virgin Mary, ni Santo Niño, ay talaga namang makikita mo yung kasiyahan ng ating mga kababayan. At Kirby at Snow, sobrang nakakatuwa balikan yung simula ng homily ni Pope Francis kung saan nga natuwa lahat ng crowd sa loob, na expected na 2,000 lahat ng mga tao sa loob ng simbahan. Nung tinanong niya yung katanungan na, "Do you love me?" Kasi hango ito sa John 21 verse 15 to 17. So kumbaga na-break yung ice para doon sa homily at talaga namang ikinatuwa ito ng lahat ng crowd sa loob ng simbahan. Isa pang tumatak din, Jules, yung first reading, yung 2 Corinthians 5 verse 14 to 20. Talaga namang hindi talaga yung ikinonekta talaga yung Panginoon sa reconciliations ng kanyang sariling buhay sa kanyang anak na si Jesus. So talagang makikita natin yung koneksyon ni Pope Francis na talagang bilang isang tunay na Katoliko o Kristiyano ay wag ilayo yung puso, yung isip at yung buong pagkatao natin kay Kristo.
At binigyan din ni Pope Francis yung tungkulin ng simbahan dito sa Pilipinas para syempre kilalanin at labanan itong malalim na inequality sa lipunan simula noon. Kaya naman maganda na nagtutugma nga itong mga talumpati. Kung babalikan natin yung mga talumpati ni Pangulong Aquino at ni Pope Francis kanina sa palasyo, hanggang sa homily ni Pope Francis, talaga natutugunan din naman na gobyerno yung hinihingi ni Pope Francis para dito sa Pilipinas. Kasi sabi nga ni Pope Francis na dapat ang sentro ng gospel natin ay nakatuon mismo sa mga mahihirap. Okay, ngayon yata, palabas na yata ng Manila Cathedral itong si Pope Francis. Balikan natin si Snow Bad Was Snow. Thank you so much, Kirby at Jules. Makikita nga po natin na papalabas na at kumakaway ang Santo Papa. Kasama po si Cardinal Tagle, palabas po ng Manila Cathedral at ilan pong mga matataas na opisyales ng Vatican at ng Simbahang Katoliko dito po sa bansa. Ang mahal na Santo Papa po ay tutungo muna dyan po sa Apostolic Tour kung saan siya po ay magpapahinga muna ng mga ilang oras bago naman siya bumagtas patungo po dyan sa Mall of Asia Arena para po sa kanyang meeting with dun sa ilang mga piling mga kababayan natin, particular na nga po yung mga mahihirap at yun pong mga may kapansanan at yun pong mga makakapulong niya mamaya na yan sa Mall of Asia Arena ay galing pa ho sa iba't ibang panig ng bansa. Ito po yung mga either may sakit o meron pong gustong hilingin at ibulong sa Santo Papa na kanila pong panalangin at kanila pong mga wishes. At ang ilan naman po dyan ay mga biktima rin po ng mga nakalipas na kalamidad dito po sa ating bansa. At habang ang banal na misa po ay nagwakas na, libo-libo pa rin po nating mga kababayan ang nakakalat dyan po sa palibot nito pong Manila Cathedral upang kanila nga pong i-witness ito pong historic first ever mass ng ating pong mahal na Santo Papa dito po sa ating bansa. At alam nyo, isa ho sa mga tinalakay din nito pong Santo Papa ay yun pong malaking role na dapat gampanan ng ating pong mga obispo at mga kaparian tungo sa paghubog ng mas maayos at mas kapaki-pakinabang na pamamahala sa ating pong mga simbahan. At naniniwala ito pong Santo Papa, as per his speech kanina sa Malacanang, na malaki po ang magiging role nating mga Pilipino upang ibuklod at ipalaganap ang kapayapaan dito po sa ating kontinente, particular na nga po dito sa Asia, dahil ayon sa kanya, ang Pilipinas po ang may pinakamalaking populasyon ng Roman Catholicism. Sa ngayon po, papalabas na ang Papal Convoy, although hindi pa ho natin nakikita yun pong Pope Mobile. So, hindi ho natin matiyak at this juncture pa kung ito ho bang si Pope Francis ay sasakay pa rin dun sa kanya pong Pope Mobile o babalik po siya dun sa una ho niyang sinakyan kanina from the Annunciatur, which is the Cadillac, na naging sasakyan niya mula ho nang siya magtungo sa Annunciatur patungo ng Malacanang kanina lamang. Ito ho yung ilang scenes na nakikita natin sa may gilid po ng Manila Cathedral, malapit-lapit po yan doon sa may San Agustin Church, habang ito naman po yung harapan ng Manila Cathedral dyan po sa loob ng Intramuros. At mapapansin ninyo na halos wala na hong laman sa loob. Kanina po kasi yun pong Manila Cathedral ay mga pari lamang po at mga obispo at mga madre ang inalaw ho na pumasok at maging bahagi sa loob noon pong banal na misa, habang sa labas naman po yung mga kababayan natin na talagang mainit din pong nag-abang noon pong mensahe ni Pope Francis ay binigyan naman, sinuplay naman ng sound system at mga malalaking LED screen. Sa ngayon po ay nasa loob pa ng Manila Cathedral ang Santo Papa. Alam nyo, ang isa ho sa mga hindi malilimutang talata sa buhay ni Pope Francis, buhat nang siya po'y manungkulan bilang pinakamataas na opisyalis ng Simbahang Katoliko, ay nang kanya pong itigil yun pong tinatawag na pontifical bonus. Dati ho kasi, once na may mga bago po tayong Santo Papa, automatic na yun pong ibang mga obispo at yung iba pong mga opisyales ng Vatican ay tumatanggap po ng bonus. Pero ayon nga po kay Pope Francis, panahon na para baguhin ito pong tradisyon na ito, at ayon sa kanya, instead na ibigay sa mga pare at sa mga obispo, yun pong pera ay kanyang inilaan sa pagtulong po doon sa mga mahihirap. At bukod po doon, ang Santo Papa ay nagtatag din po ng tinatawag nating Pontifical for Protection of Minors.
against sexual harassments na isa ho sa mga naging issue nung kanya pong predecessor na si Pope Benedict XVI na nag-ugat pa nga po ng kanyang pagre-resign noon pong March 2013. Okay, mukhang Snow, mukhang hindi yata sasakay ng Pope Mobile itong si Pope Francis dahil kung ano yung sinakyan niya kanina going to Malacanang ay mukhang yun yung inihahanda ngayon ng mga security escorts ng ng mga PSG at ng Vatican security niya nasasakyan nga ni Pope Francis. Ito yung Cadillac na kulay black. Yun po sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na naghihintay dyan po sa may bahagi ng Manila Cathedral. Patungo po ngayon ang Santo Papa dyan po muli sa kanya pong tinutuluyan sa may Taft Avenue, sa may Apostolic Nunciature, kung saan po yan po yung pangunahing residence ng mga Santo Papa na bumibisita sa ating bansa, Jules. At around 4 p.m., syempre mula sa Apostolic Nunciature ay expected naman ito na ang travel time ni Pope Francis patungo naman sa MOA Arena. Kaya ina-expect naman natin ngayon itong crowd from Manila Cathedral dadagsa din yan patungo naman sa may MOA Arena kahit sa labas. Dahil nga inaasahan natin na lalong kakapal pa yung tao doon sa labas ng MOA Arena area. And right after that, by 5:15, ito na yung expected na arrival sa meeting ng families. At by 6 p.m. or 6:45, tapos na itong meeting sa MOA Arena. Siyempre, babalik na naman si Pope sa Nunciature ng 7 p.m. Okay, doon po sa mga kabubukas pa lamang po ng kanilang mga telebisyon, katatapos lamang po ng misa o ng first mass na ginawa ni Pope Francis dyan po sa may bahagi ng Manila Cathedral. At sa mga oras pong ito, inihahanda na po yung papal convoy na siya namang maghahatid sa Santo Papa patungo naman po muli doon sa kanyang tinitirahan dyan po sa may Taft Avenue sa Apostolic Nuncio. So ngayon po, as of this time, yung itim po na sasakyan na nakikita nyo sa inyong mga television screen, yan po yung sasakyan sa mga oras na ito ni Pope Francis dahil mukhang hindi muna yata siya isasakay doon sa Pope Mobile dahil maya-maya po ng alas 5:30 ng hapon going to SM Mall of Asia Arena ay mukhang sasakay po muli siya ng Pope Mobile dahil yung atin pong mga kababayan na nag-aabang dyan po sa may bahagi ng Rojas Boulevard, doon po sa Quirino Avenue ay tiyak po na napakarami na naman ang naghihintay para po makita yung mahal na Santo Papa. Balikan po natin si Snow Badwa. Snow? Alright, sa ngayon na hindi pa ho lumalabas si Pope Francis sa loob ho ng Manila Cathedral. Sa ngayon hindi rin humatiya kung ano hong sasakyan partikular ang kanya pong gagamitin pabalik dyan po sa Apostolic Annunciature sa may Taft Avenue. Pero ang Santo Papa po pagdating niya dyan sa Annunciature, mga bandang 1:15 o hanggang 1:30, magpapahinga ho siya hanggang alas 4 ng hapon kung saan at exactly 4 p.m. aalis po ulit siya ng Apostolic Annunciature tungo naman sa kanyang pagbiyahe patungo po sa Mall of Asia Arena. Mamaya po yan sa kanya pong meeting with the families bandang alas 5:15 ng hapon. At para ho sa ating kaalaman ng ating mga kababayan, sarado pa rin po ang ilan sa mga lansangan na adjacent dyan po sa mga major roads na gagamitin po ng papal convoy. At sarado na ho simula pa kanina ang General Luna, P. Burgos, Finance Road at Taft Avenue dyan po sa Maynila. At ang ilang mga lansangan din sa Taft Avenue hanggang Quirino Avenue ay sarado rin at Rojas Boulevard, EDSA Extension, ang EDSA at JW Jokno ay isasara rin po yan pagka ang papal convoy ay lumakbay na patungo po dyan sa Mall of Asia Arena mamaya. At yun pong kanya magiging meeting with the families bandang alas 5:15 dyan nga po sa MOA ay yan po ay may ticket pero libre po yan at yan po ay naibahagi na doon po sa iba't ibang mga partisipante at delegasyon na magiging bahagi po ng kanya pong pulong mamaya sa MOA. At dito inaasahan pong ibibigay rin ni Pope Francis ang kanya pong third and last speech at kanya pong statement ngayon pong araw. Pero alam niyo may mga natanggap po tayong balita na maging yun pong Santo Papa ay hindi rin daw po pinalagpas noon po mga tinatawag nating mga scalpers o yung nagbebenta ng ticket ng higit na mahal at bawal. Alam niyo pag ayon sa CBCP, oras daw na may makita kayo mamaya sa palibot ng Mall of Asia Arena at binebentahan ho kayo ng ticket na nagkakahalaga daw ng 100 hanggang 500, may iba
pa raw na 1,500, agad nyo po yung ipaalam dun po sa mga opisyales ng Catholic Bishops Conference of the Philippines dahil they're not supposed to sell those tickets dahil yan po ay ibinahagi dun po sa mga piling pamilya, piling kabataan at piling mga may sakit na nagmula po sa iba't ibang panig ng bansa. Okay, at yun naman pong mga tutungo, yun pong mga bahagi ng PayPal convergence mamaya sa MOA. Ang drop-off points po ninyo ay dyan sa may Jokno Boulevard, sa may Coral Way at sa may Sunrise Drive. Tapos kailangan daw magdala kayo ng inyong ID apart from your tickets at ang inyo pong entrada ay dyan po sa may Gate C. Patuloy pa rin pong nakaabang, wala pa rin pong gumagalaw at halos hindi rin humihinga sa kanila pong pag-aabang sa mga kaganapan pa sa pagbisita ni Pope Francis dyan po sa Manila Cathedral. Ang ating mga kababayan sa loob ho ng Intramuros, Manila, na sa atin pong tansya pumapalo po yan sa around 3,000 katao dahil punong-puno po yun pong harapan ng Manila Cathedral, maging yun pong palibot po nung banal na simbahan na ayon nga po kay Cardinal Tagle ay makailang beses na rin pong itinayo, makailang beses nang gumuho at makailang beses nang itinayo na ayon sa kanya ay unang pinabagsak noon pong lindol na malakas noong 1800s and then noon pong walang abag na pambobomba ng mga Japanese Imperial Army noon pong 1944 during the War of Liberation. At ayon sa kanya, yun pong pagbagsak at pagtayo po, pagbangon nito pong Manila Cathedral ay sumisimbolo anya sa resiliency, toughness, and faith, malalim na paniniwala at pananampalataya ng mga Pilipino. At bukod po doon, ang mahal na Santo Papa ay naging pangunahin din pong leader dun po sa ginanap na banal na misa kanina kung saan ay iba't ibang mga lengguwahe po ang ginamit, hindi lamang ho dun sa kanyang homily, maging dun po sa mga banal na awitin na ginamit, at pinerform nung pong mga performer, nung pong mga singers natin, mga choirs, as well as yung atin pong mga obispo at mga pare. At ayon nga po kay Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, ang Pilipinas po, sa pamamagitan po niya ay nagpapaabot ng matinding pasasalamat kay Pope Francis dahil siya po ay naging bahagi natin dito at siya po ay nagbibigay ng inspirasyon at kalugudan at mas malalim na paniniwala at renewed belief sa atin pong Panginoong may kapal. At ang message of gratitude na ito ay ibinahagi nga po ni Arsobispo Cardinal Tagle kani-kanina lamang right after or right before na matapos po yung ating banal na misa. At kabilang ho sa mga dumalo sa misa ni Pope Francis sa Manila Cathedral kanina ay nabigyan din po ng komunyon, yung mga nasa labas, yung mga nakikita ho ninyo ay nabigyan po sila ng kanilang mga ostya, na sa pamagitan po ng mga pare na mga nagsilabas kanina. At ilan pa rin sa mga tinuran nito pong si Pope Francis sa kanya pong tinur bilang pinakamataas na pinuno ng Vatican ay ang kanya pong paghingi ng paumanhin doon ho sa mga anyay naging biktima ng harassment o ng anuman hong maling gawain ng mga kaparian sa iba't ibang panig ng mundo. At dahil po dito, isa pa rin ho sa mga tinuturan ito pong si Pope Francis, na kanya rin hong binanggit sa kanya pong mensahe kanina sa kanyang homily, yun pong paghimok doon sa ating mga kaparian na ituwid ang kanila pong trato sa atin pong mga nasasakupan, sa atin pong kura paroko. At natingin pa sa akin si Father. Okay, at ilan pa rin sa mga naging landmark na achievements and perhaps ay kautusan nito pong si Pope Francis ay ang kanyang pagsulong ng mas mabilis na proseso ng annulment dahil katunayan nagpakita pa nga po ng kamay na bakal ang Santo Papa dahil isa pong arsobispo ang kanya pong tinanggal sa pwesto although hindi po ito sa Pilipinas dahil nga po doon sa ulat na nangingikil di umano yun pong nasabing arsobispo sa isa pong lalaki na nagfa-file ng kanya pong annulment. At isa pa rin ho sa mga ipinipilit na maisapuso at maisabuhay ni Pope Francis para po sa mga Pilipino at sa lahat ho ng mga Roman Catholic sa buong mundo ay iwasan daw ho ang pagkakalat ng chismis na ayon po sa kanya
pumapatay sa reputasyon ng isang tao na kapag anyay nagawa na ay mahirap na hong bawiin at ibalik pa. So yan ho yung ilan sa mga tinututukan at masasabi ho nating legasiya na gustong iwan nito pong si Pope Francis sa kanya pong pamumuno sa Vatican at sa kabuuan po ng Roman Catholic Church. At makikita ho ninyo yung ilan sa mga kababayan natin, iba't iba ho ang mga gimmick ang kanila pong ginagawa para ipaabot ang kanila pong pagmamahal at kaluguran sa pagdating po dito at pagbisita at pamamahagi ng banal na salita sa Pilipinas ni Pope Francis. At ayun, nakita niyo po ho yung isang teenager naglabas ng kanya pong iPad na may nakalagay, "Thank you Papa." Alam niyo, kahapon may napansin din ho ako along the way from the airport patungo po dun sa Papal sa Apostolic Annunciatur, may isa hong bata ang may dala nung salamat at mabuhay Lolo Kiko, at isa raw ho yun sa mga napuna dito po nga si Pope Francis, at tinanong ho niya kay Cardinal Tagle kung ano po ang ibig sabihin nung salamat Lolo Kiko. At yun nga, natawa raw at nangisi ito po nga si Pope Francis at naramdaman niya yun pong hospitality at pagtanggap na mainit ng mga Pilipino sa kanya. At ayan, makikita ho natin ang Santo Papa, he will utilize the same Cadillac na pinagamit po sa kanya kanina on his way to Malacanang, dahil alam nyo, yung Santo Papa mukhang ngayon nararamdaman ko na rin ho yung kanya sigurong pagkapagod dahil talagang simula ho ng kanyang pagdating dito, and even before he arrived in the country from his Sri Lankan trip ay talagang ramdam nyo na ho yung pagod ng 78 years old na religious leader. At at this point, naniniwala ako na tubig pa lang rin ang laman ng sikmura ng Santo Papa. So kaya't mas malamang na siya po ay itatransport na ng mas mabilis dyan po sa Papal Annunciatur sa May Taft Avenue. At yun nga po, yun po yung isa siguro na gusto nating ipaabot sa ating mga kababayan na mga nakatutok sa ating ngayon sa PTV. Baka kayo po yung ma-disappoint along the way na masyadong mabilis yung magiging paglakbay ng Santo Papa. Intindihin ho natin ala 1:02 na ang Philippine Standard Time, hindi pa rin po kumakain yung Santo Papa dahil maging doon sa kanilang pulong kanina sa Malacanang ay talagang minaximize ni Pope Francis yung kanya pong pakikipag-usap at pagtanggap nun pong ilan sa mga religious guidance na hiling ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Ayan, mapapansin ninyo yun pong papal convoy, mas mabilis po yan kumpara nang siya ay manggaling kanina sa Malacanang patungo po doon sa Manila Cathedral. At very visible din po atin pong saluduhan ang pamunuan ng Philippine National Police as well as the Metro Manila Development Authority sa maayos po na management ng atin pong crowd control. At makikita nyo kung gaano naka-high-tech talaga ang mga Pilipino, sandamakmak na mga cellphones at mga iPads at mga gadgets ang kanila pong ginagamit. Ito, mas social pa ho ito, SLR ang kanya pong ginagamit ngayon para sa pag-document nito pong pagbisita ng Santo Papa. Although at this point, hindi ko po masabi sa inyo kung nakababa yung kanyang bintana, but I'd like to believe so that the Pope, nakabukas nga po at patuloy pa rin po ang kanyang pagkaway at pagbebendisyon doon sa mga lansangan dinadaanan niya. At yung Pope very game pa na nakalabas yung kanya pong ulo, nakauwang yung kanya pong ulo doon sa bintana upang mas mabigyan ng mas magandang vantage point yung atin pong mga kababayan. And makikita ho ninyo yung ilan, wala ho kayo nakikita na kasimangot, wala ho kayo nakikita sa mga kababayan natin na walang ginagawa. All of them are waving their handkerchiefs, yung kanila pong mga bandila na sumisimbolo doon po sa simbahang Katoliko, at yung kanila pong mga cellphones, talagang they are documented. At nakita nyo naman yung galaw ng mga tao, pagdaan na pagdaan ng Pope, mga nakangiti, mga nagsisipag-alisan. At sa ngayon po, ang binabagtas na lansangan nito pong Papal Convoy ay dyan sa may area pa rin po ng Anda Circle. Ito ho yung sa may area po ng port area, at sila po ay tutungo dyan sa Papal Annunciatur kung saan siya po ay magpapahinga lamang ng saglit. So iidlip or perhaps magre-review po ng kanyang mga doktrina at makikipagpulong sa kanya pong pool of Vatican officials, ito po si Pope Francis. At ayan po yung tail end ng convoy ng Santo Papa
At mapapansin ninyo, no, na yung human barricade nun pong ating mga kapulisan at ng ating pong mga multiplier forces na dinagdagan pa ng ating mga street sweepers ay very much active dun po sa kanilang pagganap sa kanilang role. At ito na ho sila sa may area ng, ito yung patungo ng no, so kung akin pong maaalala, ito yung patungo po ng Manila City Hall, ano, dito sa may area po ito ng Finance Road, no. So yan pong convoy na yan ay medyo mabilis po yung kanilang takbo dahil nga po sa kailangan rin pagpahingahin yung Santo Papa, dahil alam naman ho natin pagka ganyan na ho ang edad, no, madali na ho yung mapagod o madali na ho yung makaramdam. Although hindi ho natin sasalamin yan, ano, sa itsura nito pong Santo Papa, dahil nagagawa pa rin po niyang pagbigyan, nagagawa pa rin po niyang bendisyonan at nakukuha pa rin po niyang kumaway ng walang patid dun po sa ating mga kababayan. Ayan, makikita niyo ho yung lansangan, ano, dyan po sa may area ng Maynila na very much nostalgic, no, dahil ganyan yung itsura, no, nung people power ng 1986, di ba? Ganyan karami yung mga tao, ganyan ho yung ipinakitang passion ng mga Pilipino. At alam nyo, since nabanggit ko na rin ho yung people power, no, dahil sinabi ho kanina ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III sa kanya hong pakikipag-usap kay Pope Francis na napakalaki po ng naging role ng simbahang Katoliko tungo po doon sa pagwawakas, no, ng martial law era dito po sa ating bansa. Dahil alam naman ho natin, isa ho sa mga nakaagapay ng kanyang ina na si former President Cory Aquino ay yun pong si yumao rin po, ano, na si Jaime Cardinal Sin. At ayan po yung ilan sa mga sitwasyon pa rin, ano, sa mga lansangan. At nasa may area na ho ng Rojas Boulevard ito, no, kung hindi ko nagkakamali, ayun na yung Manila Hotel, ano, sa may upper left hand portion ng inyo pong mga telebisyon. Ito medyo bumagal na kasi ito na ho yung talagang no, ito ho yung talagang area of convergence nun pong mga supporters, mga mananampalataya, no, ni Pope Francis. At matidinig ho ninyo yung sigawan ng mga tao, thundering applause nun pong mga faithfuls ng simbahang Katoliko at ni Pope Francis along dyan po sa may Rojas Boulevard area. Nasa tapat po siya ng kilometer 0, no, dyan po sa may Rizal Park, no, yun pong pinaka-sentro po, no, ng ating pong bansa. At medyo mabilis po yung takbo nun pong papal car, yung pong papal limousine, pero hindi po yan naging hadlang para hindi ho makakuha ng kanila pong mga souvenirs. Ito pong ating mga kapatid, no, na talagang kanina pa ho, as early as 5 a.m. ay nakaabang na dyan sa may area po ng Rojas Boulevard. Uy, mukhang napapansin ho natin yung mga lansangan, mukhang may manakanakang pagulan po dun sa area na yon, dahil as you can see, no, nagre-reflect po yung mga ilaw nun pong mga sasakyan dun po sa sahig dito pong Rojas Boulevard, yung eastbound lane. At sila po ay dumaan na dyan po sa American Embassy. At yun, no, may mga ibang gumamit pa rin ng payong. Siguro hinayaan na lamang po yan dahil nga po sa yun nga, yung sinasabi ni Pope Francis, compassion na rin para dun sa mga kababayan natin, at talagang pagkahuyan ay nabasa at mga nagkasakit ay atin pa hong konsensya. So medyo matuli na ang pagbagtas dito pong papal convoy. At mapapansin ho ninyo na si Pope Francis ay medyo pumasok na rin po, no, sa kanya pong sasakyan. Hindi na rin ho niya inilalawit yung kanyang kamay at this juncture dahil medyo malakas po yung buhos ng ulan, ano? Although at this point hindi natin makita dun sa videos that we are monitoring, pero mapapansin ho ninyo dun sa kaway ng mga wipers nun pong mga sasakyan. At si Pope Francis po ay nandirito sa bansa bilang bahagi po ng kanyang Asian tour. No, nauna ho siyang bumisita dyan po sa Sri Lanka, at ito po ay sinundan nga po ng kanyang pagtungo dito sa Pilipinas. Today is his second day. Tatagal po siya rito hanggang sa Lunes, kung saan bukas ang mga naging biktima naman po ng Yolanda at mga kalamidad dyan po sa Leyte ang kanya pong bibisitahin at bibigyan po ng inspirasyon at gabay. Okay, at and then afterwards sa Linggo, no, yung kanya pong second mass, no, official mass, ay gaganapin po niya dyan sa may Quirino Grandstand. So yan po yung ilan sa mga aktibidades ng Santo Papa dito sa Pilipinas.
Salamat sa iyo, kasamang Snow. As of this time, nasa Rojas Boulevard pa rin po yung papal convoy ng mahal na Santo Papa at going back na po yan dyan po sa may bahagi ng Taft Avenue sa may Apostolic Nuncio. Yung atin pong mga kababayan na nag-aabang dyan sa may bahagi po yan ng Rojas Boulevard ay talagang nakita po naman natin na kahit may malakanakang pag-ulan ay talaga pong inaantay yung ating mahal na Santo Papa na dumaan dyan po sa area kung saan sila nagtitipon. Mga Kirby, parang blessing na rin yan sa ating lahat, di ba? Na kahit na may paambon-ambon, hindi talaga matitinag itong mga crowd natin dito sa may Rojas Boulevard kasi gusto lang nila, kahit masulyapan lang nila yung kotse kung saan nakasakay si Pope Francis. So hanggang 4 o'clock siya, magsistay sa Apostolic nun sa tour kung saan nga magpapahinga. Marahil kumain na rin siya siguro, Kirby, no? At tutuloy siya sa MOA Arena para sa pag-meet niya naman sa mga pamilya, iba't ibang mga pamilya at may iba't ibang individuals din siyang makikilala mamaya. Alam mo, Jules, tsaka Snow, malaki yung tulong din ng Orasio Imperata na idinasal ng mga simbahan para hindi masyadong maranasan itong pag-ulan na hatid ng bagyong si Amang. Alam naman natin na nakapasok na yan sa Philippine Earth Responsibility, pero kahit magkagayon ay nakita naman natin ay talagang hindi ganon kalakas yung pagbuhos ng ulan. Nakakaranas tayo ng manakanakang pag-ulan pero hindi naman ganon kalakasan. So ngayon po, ito pong convoy ay nakaliko na po dito naman po sa may bahagi ng Quirino Avenue at nakasilip pa rin si Pope Francis. At si Pope Francis po ay sakay po ng kanyang Volkswagen ay inilabas po muli yung kanyang mga kamay para po bendisyonan at kumaway doon po sa ating mga kababayan na talagang inaantay po siya na makadaan doon po sa kanilang pwesto. Jules, mahaba-haba pa yung schedule niya ngayong araw na ito. So, until this evening. Pero yun nga, kailangan din natin siguro ma-recognize itong mga kapulisan natin na talagang since yesterday, no? Talagang disiplinado lahat ng crowd at nakikita natin sa buong kahabaan ng kanyang convoy, talagang hindi natitinag itong barricade, itong human barricade na ginagawa ng mga pulis. Well, hindi lang yun, nakakatawa rin dahil yung mga tao, kahit alam naman nila na, syempre, pag gusto talaga, maraming parang pwedeng gawin, pero nakita mo naman yung ating mga kababayan kung hanggang saan lang ilalaw ng otoridad itong para na rin sa sariling pangsigurado ng ating mga kababayan at Pope Francis ay hindi rin sila nag-aabay dun sa mga batas na inilatag. Nasa kabahan noon ng Quirino Avenue ang papal convoy. Sa akin pong tansya, nasa may tapat po yan ng Manila Zoo area. Bahagi akong bumagal ulit at makikita ho ninyo yung pong pagmamanman ng ating pong mga kapulisan to check that the security of the Pope is in place. At ilan pa rin ho sa mga naging ginawa ng ating pong Presidential Security Group ay lahat ho ng mga buildings na daraanan ng Santo Papa ay kanila hong siniguro na malinis from any underground individuals. Yun pong mga nakatira naman ho dun sa mga condominium units na nandiyan ho sa mga ruta na daraanan, binigyan po sila ng special car pass para kahit po paano ay meron silang mobility during the time na hindi ho dumaraan ito pong papal convoy. Nasa may area na ng Leverisa at ito pong papal convoy, liliko po ito sa may Taft Avenue, just about 500 meters from their location. At this point, huminto po ng konti ito pong papal convoy at ramdam ho ninyo yung lumalakas na buhos ng ulan. Napapansin ho natin yan dyan po sa may kahabaan na yan ng Quirino Avenue. Ang ilan po ay nakakapote na, may ilan ho ang gumagamit ng payong. Pero ito po ay hindi tumitigil, hindi ho ito nakakadampen dun po sa spirit ng atin pong mga kababayan who wants to capture a glimpse of the Pope, ang pinakamataas po na opisyal at namumuno sa simbahang Katolika. Siya po ang tinatawag natin na kumbaga parang presidente po siya ng Vatican State, the smallest country in the world. At ito pong si Pope Francis ay gaya nga po ng aming tinuran, patungo po sa Apostolic Annunciature. Ayan, kumana na po sila sa may Taft Avenue. Papalapit na po yan sa may Apostolic Annunciature. Diyan po yung area, na kanyang pong pagpapahingahan muna at kanya pong gagamitin munang respite
no, from his tedious itinerary ngayon pong araw. At kabilang ho sa mga magiging mission pa nitong si Pope Francis ay ang personal po na makausap, yun pong mga nagdaraho po nating mga kababayan natin. As you can see, pumasok na po ang papal convoy dyan po sa Apostolic Annunciature sa may Taft Avenue. Isa ho sa mga heavily guarded places ngayon dito po sa Kamaynilan. And you can see the presence of the Presidential Security Group as well as the Armed Forces of the Philippines upang tiyakin po no, na magiging safe and sound ang stay dito po sa Pilipinas ni Pope Francis. Yan po ang simbolo, yan po ang marker na nagsasabing ito po ang pinakasagrado, ito po ang pinaka-importante na lugar dito po sa ating bansa.